Good day sa inyo guys. Kamusta? Medyo napadali ang ating susunod na episode. Pang-ilan na ba to? Episode 8? Kamusta kayo guys? Kamusta ang araw ninyo? Yan, medyo nag-uulan na itong mga nakaraang araw. Pero ngayon, goods na goods para magmotor. Ngayong araw guys, samahan nyo ako sa isang maikli lang naman na ride. Actually, malapit lang to sa amin. Pupunta kasi ako ng SM Dasma at may bibilin akong isang espesyal na, paano ko ba sasabihin to? Espesyal na gamit o espesyal na tools na sa totoo lang matagal ko na talagang gustong bumili nito. Matagal na kasi ako yung tao na mahilig sa mapa. Mahilig akong tumingin sa mga aerial views, Google Maps o kung ano man yan. Basta mapa mahilig ako, so mahilig talaga ako tumingin sa mapa. So itong bagay na to is, although matagal ko nung gustong bilhin, hindi ko mabili-bili kasi una sa lahat napakamahal at napakahirap din i-maintain. Pero dahil sa pagmo-motovlog nga natin, nagkaroon ako ng dahilan para bilhin ito. At kung ano ito, samahan nyo ako bilhin ngayong araw. Pupunta akong SM Dasmariñas kasi actually nakasale lang din to ngayon. Wala pa talaga akong planong bumili nito kasi una sa lahat napakamahal nga. Pero dahil nakita kong nag-sale ito at until December 24 na lang at limited stocks na lang din, ginrab ko na yung opportunity para mabili ito. Kung ano man ito, you'll see kung ano, and hopefully magamit ko ito ng husto kasi sa totoo lang ilang gabi na talaga akong hindi pinapatulog ng kung ano mang gamit na ito kasi gusto ko siya at ang hirap din niyang bilhin kasi kailangan ng research, kailangan syempre pag bumili ka hindi mo pagsisisihan, magagamit mo ba talaga, at napakaraming options. May high end, may mid end, may mid level, may low end. Ganun, basta iba-iba. May pang motovlogging, may pang lifestyle lang, may pang professional user. Basta napakarami niyang variants. Well, kung ano yun guys, samahan nyo ako sa araw na ito. Mamaya ko na syempre ipapakita. Or siguro naman nakita nyo na sa thumbnail, no? Pa-suspense pa. Ngayon, siguro naman alam nyo na itong daan na to. Kasi ito rin po yung daan na dinaanan ko nung nagpalit tayo ng shocks papuntang Dasma Bayan. Kasi papunta po tayo Dasmariñas, SM Dasmariñas. At grabe ang init ngayon guys. Guys, huwag kayong magkakalimot na mag-sunscreen. Nagmamadali ako ngayon kasi alam niyo naman araw-araw pa rin tayo nag-upload sa YouTube channels natin. Speaking of YouTube channels, heto ang ating mga YouTube channels sa mga bago lang po. Trippy Macwenzet at Dear Sir Paul. And also kung di mo dyan trip makinig, pwede ka pong magpunta sa Spotify. Ito naman guys, subscribe din naman kayo, paabutin nyo na ako ng 1K para naman may pambayad na tayo dito sa gabibilin ko. Malaking bagay yan guys, tsaka para may panggasolina tayo pag pupunta tayo sa iba't ibang magagandang lugar. Well, nakadagpas na pala tayo dun sa shop na pinuntahan natin, nakapagpalitan natin ng shock. Nga pala guys, sa mga nagtatanong, Aerox V3 ang gamit ko na motor. At sobrang tipid niya, imagine, 42.4 kilometers per liter. Sobrang tipid niya guys. Nakakapagbalikan. Nalilibot ko na yung buong Cavite pero hindi pa rin ako nakakapagpagas. Ayun, may 3. Ang huling pagas ko pa last week pa. Although hindi ko naman talaga siya madalas araw-araw na drive, pero matipid talaga. NMAX, Aerox, matitipid yan. Depende na lang din talaga sa piga ng driver kung hataw ka ng hataw. Ako kasi more on defensive driving lang tayo. Tsaka 60, yun na, sagad ko na yun eh. Nag-80 lang ako pag talagang sobrang clear, yung talagang wala ka talagang obstacle or maluwag. So guys, malapit na tayo sa SM Dasma. Medyo na traffic lang tayo, pero normal lang naman yung traffic na ganito pag malapit ka na sa SM Dasma kasi crossing yan. Sana magawa na yung tulay ay yung overpass. Para pag nagawa na yan, medyo gumaan na yung daloy nitong highway na to kasi palagay ko ito talaga yung pinaka-traffic sa buong ano eh,
Cavite. So guys, nakalabas na tayo doon sa may crossing ng Palapala. Maliwa na tayo. Dito na tayo sa SM Dasma. Dito na po tayo, hanap lang tayo ng parking, tapos pasok na po tayo sa SM. So guys, hanap lang tayo ng papaparkingan, tapos balikan ko kayo mamaya. Siguro naman guys, nakita nyo na kung ano yung binili ko dito sa SM. And yes, bumili po ako ng drone. Actually guys, marami talaga akong options niyan. Mas mamahalin, kumbaga yung mga DJI Mini 5 Pro, mas high-end. Kaso feeling ko kasi hindi ko pa deserve yung ganung drone na kamahal. Kasi parang katumbas nun, isang motor na eh. Ito kahit pa paano makakahinga ka pa naman, although hindi man kamahalan, pero at least medyo pasok pa rin naman sa mga hinahanap kong specs. Mga 4K resolution, 60 frames per seconds, meron siyang mga quick shots like sumusunod sa'yo, mga follow mode, ganyan. Tapos pwede mo rin siyang kontrolin gamit yung cellphone, kahit walang cellphone, tapos kahit may controller. Kaya niyang sumabay kahit medyo malakas bagya yung hangin. Kaya niya ring magbigay ng mga aerial shots. Tapos yun, maliit lang din siya. And tignan natin, hanap tayo ng magandang space para paliparin tong drone natin na DJI Flip. Pabalik na tayo ng lugar natin. Galing na tayo SM Dasma. Buti medyo maaga-aga tayo. Hanap tayo ng magandang open space para i-test fly si DJI Flip natin. Sa mga taga-Dasma nga pala dyan, or taga-Gentry, tapos gusto nyong maka-shortcut, for example, pupunta kayo ng mga Dasma Bayan, or pupunta kayo ng mga NCST, Lasal, pa-area, o vice versa, pabalik naman ng Gentry. Pupunta kayo ng San Francisco, pupunta kayo ng kunyari Manggahan, may daan dito guys na ginawa sila. Actually matagal na tong bukas at marami na rin nagdadaan, pero kung isa ka sa mga hindi nakakaalam, ito yung daan na yun, yung bypass na to. Actually parang last year lang to nabuksan eh, kung tama ako, kung pagkakaalala, last year lang to, bagong bago lang talaga. Yan, so pag nakita nyo yung Fiat Lux tsaka yung Alphamart sa kaliwa, sa kanan, kakaliwa kayo. At ito yung sinasabi kong daan na malaking bagay din. So dire-diretso lang. Malapit na rin dito yung sinasabi kong open area. Puntahan natin. Ito ko sana naisip magpalipad ng drone kaso maraming dumadaang sasakyan dito. May alam ako na sana pwedeng pasukin. Tingnan natin. So sa dulo ng daan na to guys, pag kumanan ka papunta na yung park lane. Pag kumaliwa ka, papuntang Sitio Kiko yan. Kiko Rosa, papunta na yung Gentry. Yan. Kanan park lane, Kiko, kaliwa. So kakaliwa tayo kasi
Dito ko nakikita yung parang medyo open space. At alam ko parang ginagamit din yung daan na yun pag may mga nagbabike. Yung parang mga nagre-racing sila. Tingnan natin. Hindi pa ako nakakapasok doon pero lagi ko nadadaanan yun. Dito sa daan na to guys, madalas yung checkpoints dito. Yan, dito sa kurbada na to. Tapos dito kung gusto niyo ng mga fresh na gulay, marami ring nagtitinda rito. Yan o, talong na mura. Patola. Mamaya bibili ako dyan. Ano pa ba meron dyan o? Beto rin o, sibuyas, bawang, luya. Mga gulay. Sa kaliwa natin guys, ito yung parang pinakamalaking piggery sa Cavite. Pero hindi na tayo lalayo dahil dyan sa pakaliwa na yan, kakaanan tayo. Yan yung sinasabi kong open area na sana pwedeng pasukin. And kakaanan tayo dito guys. Yeah. Uy, off-road. Yun, mukhang pwede dito sir. Yan. Dito, try natin dito. Trick lang yung araw pero no choice eh. So isa to sa mga dahilan kung bakit napili ko tong DJI Flip na to kasi sumusunod siya. Ang angas, di ba? Yo, ito guys, itong drone na to makakasama natin sa paglalakbay natin sa iba't ibang parte ng Luzon muna guys, Luzon muna. And Cavite muna tayo, south muna tayo. Astig. Pasensya na rin kung hindi pa ako marunong kumuha ng drone kasi nagpa-practice pa ako guys. Ang alam ko lang kontrolin eh yung helicopter sa GTA. Nakakatakot din pala magpalipad ng drone guys, lalo na pag nasa ere na. Di mo alam kung babalik ba o hindi, baka tangayin ba ng ibon o ano. Nakakatakot lang. Ang astig no? Huwag lang siyang atakehin ng ibon kasi usually sabi ng ano, may mga nang-atake daw talaga ng mga ibon. Tsaka wag lang din siyang mabubunggo sa mga puno kasi minsan yung obstacle avoidance niya eh, medyo limitado lang din. Astig. Astig talaga, naastigan ako. Sheesh.
Woo! Astig! Para tayo may cameraman sa likod. Soon, kapag napunta tayo sa mas magagandang lugar, promise gagalingin ko yung mga aerial shots natin para mapakita ko sa inyo ng mas maganda yung mga scenic views ng mga magagandang lugar. Nakatakot kasi baka mamaya hindi na siya sumusunod. Ang astig. Anyways guys, maraming salamat sa pagsuporta at panonood sa mga vlogs natin, sa mga moto vlogs natin, at syempre sa pagsuporta sa mga horror narration channels natin, kasi hindi ko naman magagawa to kung hindi nyo ako sinusuportahan. Kaya sobrang thankful sa inyo, and as usual, maraming salamat sa inyo. Ako si Paul ng Motopol Adventures, at samahan nyo ako sa mga darating pa nating adventures. Yay!